kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo ka na sakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hinding-hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may paglading ka mangha-mangha. Oh, 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 oh. Kamangha-mangha talaga, wala. Oh, 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 oh. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Oh, oh, ginto. Oh, oh. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Oh, oh, oh. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat bigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa'yo sinapupunan. Hindi ka may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May paglading ka mangha-mangha. Oh, 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 oh. Kamangha-mangha talaga, wala. Oh, 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 oh. Di ka kukupas dahil ikaw ay oh, 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 oh. Kamangha-mangha talaga, wala. Oh, 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 oh. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Oh, oh, ginto. Oh, oh. Ikaw ay ginto. Ginto. Oh, oh. Ginto. Oh, oh. Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Sa silangan ay may liwanag na sumisilip. Pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso. Dangalang sinasabi, Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Common, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Common, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. Kaalaman ay palawakin, isip ay hasain. Ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat. Tapat na serbisyo, sapat at nararapat.
Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlan para sa bayang inibig. Ang lingkod bayan ay hindi lang pangalan. Ito ay dugo, pawis at karangalan. Bawat pirma, bawat pasya, bawat galaw ay alay sa Pilipinong uhaw. Sa sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlan para sa bayang inibig. Govlan para sa bayang inibig. Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. Govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph Women's Month Special. This is Lingkod Bayan Unfiltered, usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayong gabi ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating makakapanayam ngayong gabi ay isang lingkod bayan na may mahigit 3 dekadang karanasan sa pagpapaunlad ng mga kooperatiba sa bansa. Siya ay Assistant Regional Director ng Cooperative Development Authority, NCR, kung saan aktibo niyang pinangungunahan ang planning, program implementation at capacity development ng mga kooperatiba sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang mahabang serbisyo, nagsilbi at nagsisilbi siya bilang tagapagsanay, tagapayo at katuwang ng libo-libong kooperatiba, tumutulong upang mapalakas ang kanilang pamamahala, compliance at sustainability. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, Assistant Regional Director, CDA NCR, Miss Anastasia A. Ora. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. Magandang gabi sa Doc Ron. Ayan po. Ma'am, sa unang question po natin, maaari po ba ninyong ibahagi kung paano nagsimula ang inyong journey sa public service at sa cooperative development sector?
pag may mga nagtatanong sa akin tungkol sa kung paano ako napunta sa public service, specifically sa Cooperative Development Authority, lagi kong sinasabi noon, it's by accident. Kasi teacher ho ako by profession. Ako ho ay nagtuturo at naka-employo sa isang private school dati. And then came summer of 1991, nagkataon na may isang kooperatiba, may seminar para sa mga kooperatiba. Yung father ko, nakapag-register doon, nagbayad na siya ng registration fee. Pero unfortunately, hindi siya makaka-attend. So pinakiusapan lang niya ako, sabi niya, para hindi masayang yung aking binayad doon sa seminar na yun. Baka naman pwedeng ikaw ang umattend. So, syempre, mabuting anak ko tayo, masunurin. Punta naman tayo. No? Pero kahit iniisip ko, sabi ko, anong gagawin ko doon sa seminar na yun? Yung layo-layo ng pinag-aralan ko doon, di ba? Parang ano pa yung magiging partisipasyon ko doon. Then, sumunod, nakapag-attend ako doon sa seminar na yun, meron naman siya ulit siya pinakiusap sa akin. Sabi niya, alam mo ba may bagong ahensya ng gobyerno na create, no? Sabi niya ganyan. At ito ay para sa mga kooperatiba. Sila yung namamahala sa mga kooperatiba. Sabi niya, try mo kaya mag-apply doon. Sabi niya ganon. Sabi ko, nagtuturo na ho ako. Ba't naman ho ako mag-apply doon? Ano? Kaya lang, saka ano niya, kasi ang father ko po talaga ang medyo heavily involved sa cooperative organization, no? Saka sa community development. So sabi ko, parang, sige, pagbigyan ko siya, nag-try ako. And then, yung first interview ko, siguro dahil ang Cooperative Development Authority nga bagong tatag na ahensya, talagang kailangan nila ng maraming personnel. Pinatawag po agad ako para mag-report. Then from there, yun na-employ na ho ako as first as private secretary ng isang Board of Administrator, and then eventually when Manila Extension Office, now the National Capital Region Extension Office was created, I applied for a higher position as a field worker. Doon ho talaga medyo tumagal yung karera ko sa gobyerno bilang isang field worker na nag-field at nag-monitor ng mga cooperatives. And then eventually I was able to get a senior position, and ito yung current position ko ngayon as Assistant Regional Director po ng NCR Extension Office. So ibig sabihin po pala ma'am, pioneer kayo ng CDA po, no? Oo, nauna lang ho ng isang taon kasi 1990, March of 1990, yung creation po ng CDA, and then 1991, April, na-in na po ako sa CDA. Kaya 36 years po ang CDA last March. Ako ho ay to 35 years na po sa serbisyo. Opo, kaedad ko po ang CDA. Ayan po. Ayan. Nakakaya naman yun. Hindi po. Yan po ay isang Parang karangalan. bigla akong tumanda nun, Dokron na. Hindi po, isang karangalan po ang makadaupang palad po kayo. At sa kaalaman po no, ng mga tagapakinig at nanonood ngayon, sa sobrang busy talaga ni Ma'am Ana, no? Minsan nakaka-chat ko po talaga si Ma'am Ana, nasa field, nasa ibang lugar, no? Nasa community. Pero nakakapag-reply pa rin si Ma'am Ana. Sobrang sipag po. And ito Ma'am Ana, no? Pagdating po sa kooperatiba, kasi hindi po lahat alam ang kooperatiba. Para po sa kaalaman ng publiko, ano po ba talaga ang papel ng CDA in particular sa paghubog at pag-regulate ng mga cooperative sa bansa? Ang CDA kasi, ang Cooperative Development Authority, merong three major functions yan. Kami yung pagdating sa registration, yung pagbibigay ng juridical personality sa mga lahat ng uri ng cooperative, no? So, kami lang ho ang nagre-rehistro, kami ho ang counterpart ng SEC pagdating sa kung ang SEC ay nagre-rehistro ng mga korporasyon at ibang klase ng organization, ang DTI nagre-rehistro ho ng mga maliliit na negosyo. Pagdating naman po sa kooperatiba, as part of our regulatory function, kami ho yung nagbibigay ng juridical personality para makapag-transact ng negosyo na legal ang mga kooperatiba, kailangan ho munang marehistro sa CDA. And then, part of our function also, syempre, hindi naman pwedeng pagkarehistro nila, ganun lang. So, part of our function is development also. So, after na mabigyan ng buhay yung mga kooperatiba na yan, marehistro, kami rin po yung tumutulong para ma-develop at tuloy-tuloy na umunlad at magpatuloy yung pagninegosyo na ginagawa ng mga cooperative. So, through our developmental functions, we do give trainings
May mga programa ho kami para sa patuloy na pag-aaral. Meron ho tayo mga in-house projects or programs na tumutulong or nagbibigay ng ayuda sa mga micro and small cooperatives. Kasi yun po medyo ang tutok natin. Kasi syempre, yung mga malalaki ng co-op medyo mas they can stand on their own, no? So ang tutok ng mga programa natin as sa projects medyo nakatuon sa mga micro and small cooperatives para matulungan po sila na makaalagwa naman at umangat-angat doon sa kanilang pagninegosyo. And we also have our adjudication services. Pagdating naman po sa mga usaping legal, meron din pong serbisyo ang CDA dyan. So kung meron po tayong mga inter or intra-cooperative disputes, ay nakakatulong din po ang CDA sa pamamagitan ng adjudication, dialogue, mediation, and conciliation services. So ibig sabihin po, itong Cooperative Development Authority, hindi lang po talaga para suportahan yung mga MSME, no? Pati tulungan talaga, pati sa paghubog ng kanilang organisasyon. Opo, hindi ho after na mabigyan kayo ng legal, no, ng legalidad na magnegosyo or mag-exist as an organization, natatapos po doon ng role ng CDA. Tuloy-tuloy po tayo na nagmo-monitor kung ano na nangyayari dito sa mga cooperative na na-register, lumalaki pa sila, nakakatulong ba yung organization talaga sa kanilang mga kasapian, nagagawa ba nila yung kanilang mga obligasyon sa kanilang mga miyembro, no? At ganun din, tinitingnan din natin through inspection kasi we do inspect cooperative once a year. So we check on their compliance. Meron bang mga nababiolate na mga batas itong kooperatiba, not only yung batas natin sa CDA, yung mga memorandum circular natin and issuances natin, but we do inspect also and we do check if they comply with other government agencies. Kung kinakailangan mag-comply sila doon sa mga ibang ahensya, may mga permits silang dapat kunin, tinitingnan po natin yun kung sila ay nagpo-comply. Ayun, maganda nga po yun, no? Ano naman po kaya yung karaniwang maling akala po ng publiko pagdating sa kooperatiba? Naku, marami. Marami ito po. Oo, sa tagal ko sa field, nung araw, pag sinabing kooperatiba, ang tanong, meron kami dating program dito sa CDA kasi malapit ang opisina natin dito sa EDSA. Nagkaroon kami dyan dati nag-try lang kami mag-survey sa mga tao, no, para makita kung ano yung knowledge level ng ating ng population tungkol sa cooperative. So pag may mga dumadaan dyan sa kalsada, tinatanong namin, ano ho ba ang pagkakaalam ninyo? Kung alam niyo ho ba ang cooperative? Ang nakakalungkot nung una kasi ang mga sagot nila, ano yan? Pautangan yan. Utangan yan. Oo, utangan yan. Yan yung utangan. Mga ganon. So, doon parang, ewan ko ba, mas nakilala doon yung co-op, ano. Tapos, um, meron din yung, asosasyon yan na kailangan buuhin mo para makakuha ka ng grant or donation from the government. Parang ang tingin nila, para makakuha ka ng yun nga, donation, grants, kailangan mag-kooperatiba ka muna. Parang yun yung means para makakuha ka ng ayuda sa gobyerno. Kasi kung hindi ka magko-kooperatiba, hindi ka makakakuha ng ayuda sa gobyerno. Parang ganun yung tingin nila. Yung iba naman, meron dyan parang ang tingin nila sa cooperative, ano lang, palipasan lang ng oras, lalo na yung mga medyo nagkakaedad, walang ginagawa, parang magbutay ng co-op para meron tayong social organization, o magkakaabalahan, para meron tayong way na magkita-kita once a month, diba ganyan. So, ganun po yung mga normal na maling akala saan. At saka isa doon, yung nawawala yung pinaka main o pinaka-aspeto ng co-op na dapat ang co-op, ang tingin ng mga tao ay negosyo. No? Kung medyo naliligaw yung pagtingin ng mga tao, parang ang tingin nila is it's just a social organization, nawawala yung economic aspect ng cooperative. Ito po, no, Ma'am Ana, ang daming nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo din. Ano po ang pangunahing hamon na kinakaharap ng mga cooperatives ngayon, lalo po sa NCR?
mga competitors siguro, no? Ah, ewan ko kung ano ba yon, unfortunate ba yon, pero marami kasi, majority kasi sa cooperatives, lalo na sa NCR, out of it, almost 1,500 na operating cooperatives natin dito. Because we have more than 2,000 registered cooperatives in NCR. Kaya lang, yung iba doon, medyo nasa process ng dissolution, no? Mga nasa show cause order sila, nabigyan sila ng mga show cause order for various reasons, no? So, yung natitirang 1,500, ito yung operating natin, yung mga compliant cooperatives. Majority of that, yung let's say mga 90 or 92% niyan ay they belong to micro and small co-op. Ito yung medyo maliliit, no? Kung sa pyramid, ang nasa ano talaga, nasa tuktok, yung pinakakonti. Ito yung mga medium and large and billionaire cooperatives natin. At yung hamon dito ngayon is that dahil marami yung maliliit, parang yung pagle-level up nitong mga maliliit na to mabagal, mabagal. Hindi sila nakakaagapay sa sa pagninegosyo ng mga katulad nilang negosyo in terms of technology. No, medyo naiiwanan ng mga cooperative pagdating sa teknolohiya, yung digitization, di ba? Yung mga ganun. So, medyo although marami na rin naman, tinutulungan natin sila na makakope sila sa mga ganon, pero still, dahil sa dami nga nitong mga micro and small cooperatives natin, kailangan pa rin siguro natin ng masigasig na ano sa kanila o magbigay ng mga programa para matulungan sila pagdating sa technology. And then of course, siyempre yung mga ibang hamon dyan, pagdating sa internal operation, andyan pa rin yung although part of our services is to give them continuous education, capability, meron pa rin talagang or kulang pa rin talaga sa kaalaman sa pamamahala, no? Yung professional management, dahil sabi ko nga, ang cooperative, negosyo po yan. So, kailangan i-manage professionally. Ang nangyayari, dahil syempre maliliit sila, volunteers lang, hindi pa nila kayang mag-hire ng professional team to manage their operation. So, sila-sila muna. So, parang dahil volunteer ka, medyo hindi ganun ka, ano pa yung pagtulong mo sa paggawa mo sa co-op or yung kaalaman mismo kung paano i-operate dahil hindi mo naman expertise yun, yun, napapabayaan. So doon medyo mabagal tuloy yung ang gusto kasi natin sana mabaliktad yung pyramid eh. Ang nasa baba, yung kukonti, yung mga maliliit na co-op na magawa sana natin na ang mas marami sa mga rehistradong kooperatiba natin, yung tinatawag na medium and large cooperatives. So, yun, pagdating sa pagninegosyo, kailangan talaga nila ng kaalaman pa sa technology, no? Tapos yung mga innovations, no, kailangan na may introduce na. Kasi napag-iiwanan sila eh. Halimbawa, sa pagpapautang na lang, kasi sa NCR, mas marami ang registered credit cooperatives. Pag sa co-op, ang tagal-tagal i-process yung loan. Pupunta pa ako sa opisina mo. Ang daming forms na fill upan, di ba? Ang daming verification na gagawin. Samantalang itong katabi mo na nagpapautang din, parang i-click mo lang, di ba? Marami na mga ganun, yung mga online lending natin, di ba? Yun yung mga nagiging ano, kayo kailangan talaga makaano sila doon, maka-level up sila para mapantayan man lang yung mga ganong bilis ng serbisyo ng mga competitors nila para syempre mas madaling maibigay yung mga serbisyo na kinakailangan ng ating mga Opo, totoo yan, Ma'am Ana, no? Marami din po akong mga naging client, no, sa isang company ko dati. Kami yung nagmamanage nung Facebook page nila, pati yung mga ibang digital platforms po nila. And karamihan nga po sa mga members ng co-op, yung mismong organization, ay mga nasa, kumbaga kulang yung mga kabataan, no, na bahagi ng workforce nila. Kaya hindi naman po natin sa sinasabi no na hindi nakakapag-adjust. Kumbaga, mas okay din kung merong kasamang mga Gen Z or mga millennials doon po sa mismong workforce po, ano. Isa yan sa program natin actually ngayon katatapos lang ng ating ano yung Global Money Week na tinatawag.
Yun yun, inaano natin, pinopromote natin yung financial literacy among our youth, yung mga ano, kaya pinopromote natin yung organization ng mga lab co-ops, no? So, para, yun, ano naman actually, yun ang mga joke-joke sa mga cooperatives. Parang pag may mga gatherings, makikita mo yung edad. Makikita mo talaga yung edad, mga ano na, kaya ang ano nga dyan, ano ba yan? Ang majority yata ng mga nandito ngayon, malapit-lapit na, di ba? Ganyan. So, baka ang hamon din, isa rin yun sa hamon, yun. Isa rin yung hamon na yun na dapat meron tayong mga successors pagdating sa leadership sa cooperative. Kasi kailangan ma-engage yung mga youth natin talaga. Kaya meron naman kaming program on that. Organization of Youth, pinopromote natin ang kooperatiba sa mga savers natin, pinopromote natin yung Organization of Lab Co-ops among cooperatives, registered cooperatives na yung mga anak-anak nila, no, yung mga minors na mga ano nila, is introduce na nila yung pag-iipon, kahit savings muna, and then eventually may involve sila, may expose sila sa kung paano ang operation sa isang cooperative. Totoo po yun, no? Ang ganda po kasi no, no, pag na-empower natin yung mga kabataan na maging involved ng ganitong uri po, no, ng organization. Kasi nakikita ko po na mas uunlad talaga kapag naintindihan ng mga kabataan kung ano yung importance ng ganitong uri ng organization po. Kaya Po yun. maganda po ang ginagawa po ninyo na may program po ang CDA for that po. Partner din natin ng academe actually dyan, yung PUP, kasi syempre ang PUP ang kauna-unahan na university na nag-o-offer ng course on cooperatives. So, sila talaga po yung partner natin pagdating dyan. And also, we have other private universities, like for instance, yung De La Salle. Isa rin yan sa university na nagkapag-organize ng kanilang sariling youth cooperative. No? At saka nakakatuwa din na yung mga research subject ngayon for research ng mga estudyante. One time, meron kaming group of De La Salle students dito na pumunta. Na ang gusto nilang pag-aralan at maging subject ng research nila is cooperativism. So, nakakatuwa na nagkakaroon na sila ng ng idea, no, na ipapamulat na sa kanila. At nagtatanong na rin sila, ano ba yung co-op na yun? Parang gano'n. Ay, intriga na rin sila. Maganda yung naiintriga sila kahit paano. Kasi pag naintriga sila, magtatanong na sila. And eventually, aalamin nila kung ano ba yun. Ano ba yung kasagutan doon sa mga tanong nila na yun. Ayan, totoo po yan. Napakaganda po na ma-involve talaga ang mga youth natin kasi sa mga susunod, yung succession planning kasi, sila na yung susunod po talaga. And yun po, pag-usapan po natin yung kababaihan po, no, pagdating po sa CDA. Bilang isang babae po na leader po sa public service, paano po ninyo nakikita ang papel ng kababaihan sa cooperative movement? Dito sa atin sa Pilipinas, medyo masasabi ko na mas lamang tayo or mas maswerte tayo pagdating sa involvement ng mga kababaihan. Kooperatiba man o hindi, di ba? Actually, dito sa atin sa mga among our registered cooperatives, nakakatuwang malaman na yung God mainstreaming program nila, compliant sila doon kasi tinitignan namin yun kung yung composition ng officers nila, ano ba yan, mix ba yan, meron bang babae dyan, meron bang lalaki dyan. At nakakatuwang malaman na sa mga cooperatives, hindi na issue yung ang mga namumuno ay may mga babae. No? Though, ang napapansin namin, among the board of directors, yung mga policy makers natin, majority pa rin lalaki. Though may mga involved na babae, sa pagdating naman sa management, sa implementation of policies, sa operation mismo, marami diyan lalaki, ay babae. Kaya marami tayong managers or CEO sa kooperatiba ng mga kababaihan. Siguro dahil mas ano kami sa detalye, mas madetalye kami, mas gusto namin na yung nakikita, tinitignan, o binabantayan yung proper implementation of policies created by the board, no? For us, yung mga lalaki naman, mas
mas doon sila sa, mas more on, they are the think tanks of the organization, mas on policy making, no? Mas yun siguro yung ano, ang isa sa kadahilanan. Kaya pagdating sa policy making, mas marami ang lalaki, pero pagdating sa implementation, mas marami yung mga babae. Pero marami tayong babaeng leaders ngayon. Mas marami nga tayo eh. Parang pag uma-attend kami ng mga General Assembly, napapansin din namin among the attending members, majority mga babae. Oo. Mas ano kasi sila eh, mas masipag din sila na gumanap ng kanilang participation as members, di ba? Obligasyon mong umattend ng General Assembly. Mas napapansin namin, marami ang participation ng mga kababaihan. Yung pagganap ng kanilang mga obligasyon sa co-op, responsibilidad, no? Hindi naman natin sinasabi na yung mga lalaking members eh hindi gumaganap ng kanilang responsibilidad. Pero siguro it comes also with the fact na sa population ba natin talaga mas marami kasi ang babae. No? Kaya pagdating siguro sa membership, mapapansin mo rin kahit sa cooperative, mas marami talaga ang mga babae. Mas marami rin ang mga mangungutang na babae. So sa leadership, hindi tayo masyadong ano doon, medyo hindi issue yung participation ng babae. Kasi kitang-kita natin sa statistics, marami na talagang babae na i-involve sa leadership on cooperatives. At saka ang ganda po nun, natutuwa po ako sa CDA kasi nun pong ako ay nagtutok no, sa safe spaces, sa gender and development. Nagulat po ako na ang CDA po pala, ini-implement yung GAD sa mga members po, no, kahit private institution. Inaano din natin, meron ho kaming memorandum circular on that na tapos nag-introduce tayo ng tool on how to monitor yung implementation of GAD mainstreaming. So tinitignan namin sa mga policies ba ng kooperatiba, fair ba both to women and men. No? So, hindi lang dun sa numero ng kung sino yung mga leaders natin, hindi lang dun sa bilang ng mga officers natin, kundi pati sa paggawa ng policy, dapat fair. No? Ina-address niya yung pangangailangan ng mga babae, ina-address din niya yung pangangailangan ng mga lalaki. Totoo po yun. Kasi meron po akong isang client po dati na cooperative po. May GFPS din po sila eh. Meron din silang mga GPB, may GAD planning and budgeting din po. Person din sila. Opo, kaya nakakatuwa. Ayun po. At saka requirement dokro ng requirement yung creation ng GAD committee. Although wala siya sa batas, isa siya doon sa ni-require natin via 2 memorandum circular. So lahat ng meron talagang GAD committee at meron silang GAD focal person. Correct po. Natutuwa nga po ako kasi kung kayang gawin ng CDA no na magkaroon ng ganung initiative, bakit hindi kayang gawin ng iba no? Na ang ganda sana kung makikitaan natin ng yung ibang mga private institution natin, private sector na compliant din sa mga ganung bagay. And yeah, ayan po. Sa pagbabalik po natin mamaya, makakwentuhan pa po natin si Ma'am Ana sa ilan pang mga questions at mga question din mula sa ating live audience. Magbabalik po tayo dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Sa mahusay na teknolohiya, kasabay ding nagbabago ang paraan ng kalakalan kasama na ang pagbebenta ng mga gawang co-op. Paano kaya tayo makakabili ng mga gawang co-op ng mas mabilis? Bilang tugon, inilunsad ng Cooperative Development Authority ang Co-op Biz mobile app, ang e-commerce platform para sa mga kooperatiba sa bansa. Mula browsing hanggang checkout, kayang-kaya na kahit saan. Sa tulong ng Co-op Biz mobile app, madali nang mamili, magbenta, at mag-promote ng gawang co-op. On the go! Mas maraming tao na ang naaabot. Mas lumalawak ang oportunidad. Dahil sa Co-op Biz, everything's going digital na. Cooperative products now just one click away. Ito ay higit pa sa app. Ito ay kilusan. Kilusan tungo sa inclusive economy. I-download ang Co-op Biz mobile app.
maging bahagi ng pambansang pamilihang digital ng mga co-op para sa buong mundo. Co-op Biz. Sa mahusay na teknolohiya, kasabay ding nagbabago ang paraan ng kalakalan kasama na ang pagbebenta ng mga gawang co-op. Paano kaya tayo makakabili ng mga gawang co-op ng mas mabilis? Bilang tugon, inilunsad ng Cooperative Development Authority ang Co-op Biz mobile app, ang e-commerce platform para sa mga kooperatiba sa bansa. Mula browsing hanggang checkout, kayang-kaya na kahit saan. Sa tulong ng Co-op Biz mobile app, madali nang mamili, magbenta, at mag-promote ng gawang co-op. On the go! Mas maraming tao na ang naaabot. Mas lumalawak ang oportunidad. Dahil sa Co-op Biz, everything's going digital na. Cooperative products now just one click away. Ito ay higit pa sa app. Ito ay kilusan. Kilusan tungo sa inclusive economy. I-download ang Co-op Biz mobile app. Maging bahagi ng pambansang pamilihang digital ng mga co-op para sa buong mundo. Co-op Biz, your cooperative products in your pockets. Ayan po, nagbabalik po kami ni Ma'am Ana dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Ngayon naman po, may mga question po tayo na pang-advice lang po. No? Actually, advice ito ni Ma'am Ana sa public. Para po sa mga Pilipino na gustong sumali o magtatag ng cooperative po, ano ang unang hakbang na dapat nilang malaman o gawin? Pagdating sa formal registration ng cooperatives, online naman yung process natin. So, madali lang siyang i-access. So, formatted na rin lahat, parang filling out the blanks lang yung kailangan nyo, and then there are documentary requirements. Pero siguro sa mga grupo na gusto talagang magtayo ng co-op, ang unang-una naming sinasabi, lalo na pag nagpe-pre-registration seminar kami, which is one of the requirements para bago ka marehistro, mag-undergo muna sila ng pre-registration seminar. Tanungin natin muna yung sarili natin, parang is there a need talaga for an organization? Ano yung need? Ano yung pangangailangan natin? Ano yung common sa atin na kailangan magtayo tayo ng isang cooperative? Kasi ito yung magdidikta, ano yung magiging objectives mo? Ito yung magsasabi, ano ba yung ilalagay mong objectives mo under your articles of cooperation? Ano ba yung pangangailangan natin at kailangan natin magrehistro ng isang co-op? Pangalawa, medyo may mga ano kami, may mga officer kami noon eh. Pag si seminar sa mga grupo na ang unang tanong, may pera ba kayo? Kasi pag nag-co-op tayo, magtatayo tayo ng negosyo. Kaya ang unang tanong, meron ba tayong puhunan? Diba? Kasi nga, yun para mawala yung misconception na pag co-op, hihingi tayo sa gobyerno ng puhunan. Hindi ho. No, hindi ho kayo magko-co-op para magkaroon kayo ng puhunan. Magko-co-op kayo kasi meron kayong puhunan at magninegosyo kayo. At tutulungan kayo ng gobyerno sa pamamagitan ng pagrerehistro ng isang kooperatiba na mapalago yung sarili nyong negosyo. Ganun po yun. So, kailangan talaga ready sila. No? Kung sila ay magninegosyo, sincero silang magnegosyo, maglalagay sila ng puhunan. Maglalagay sila ng tinatawag nating share capital. No? Tsaka, isa pa, dapat ho meron kayong yung willingness to serve. Kasi hindi ho pwede sa isang organization walang mamumuno. Kasi isa rin yan sa challenges na nakikita namin. Minsan, walang eleksyon. Bakit daw? Walang eleksyon. Kasi walang gustong tumakbo sa officer. Paano yan? Walang gustong mag-manage ng co-op. Meron bang organization na walang officers? Meron bang negosyo na walang magmamanage? Paano tatakbo yung negosyo, di ba? So, yun. Dapat merong willingness to serve yung mga magbubuo. No? Hindi tayo magtuturuan na, wala akong oras, wala akong panahon. Ang priority ko, yung trabaho ko. Kung medyo brutal ho ako mag-advise, huwag na ho kayong mag-co-op, wala ho kayong oras. Kasi ang pagko-kooperatiba, kailangan maglaan po kayo talaga ng oras at panahon. Medyo sakripisyo po talaga yan.
So, yun po. And of course, yung mga documentary requirements naman, madali na yan. No? Nagkakandak naman po kami ng pre-registration seminar at lahat po ng mga requirements no, na kailangan ninyong gawin, is kailangan ninyong isubmit, paano nyo gawin, paano kayo papasok doon sa ating system para makapag-rehistro. Dinidiscuss po namin yan during the pre-registration seminar. And you just send us a request letter at pupunta po kami sa inyo. Yan, Pwede okay. naman kung hindi kayo, wala kayong lugar, pwede po tayong online. Ayan po. Sa mga, yung kanina pong video na pinapanood natin, pwede po tayong pumunta sa YouTube account ng Cooperative Development Authority para po ma-view natin yung mga videos din po ng CDA. And also, yun pong nabanggit ni Ma'am Ana, sa mga gusto pong magtayo ng kooperatiba, hindi po ito basta-basta. Kailangan po may willingness kayo. And also, pwede naman po tayong mag-connect sa CDA, no? Sa kanilang Facebook account. Meron din naman po. And yan. Kung si Tito Boy po ay may fast talk, kami po sa Lingkod Bayan Unfiltered ay may quick fire. May mga tatanong lang po ako tapos sasagutin nyo lang, Ma'am Ana. Ayan. One word to describe public service. Passion. Kailangan passion ka. Para makapagbigay ka ng oras mo. At saka, hindi ka yayaman sa public service. Kung talagang honest ka, transparent ka, at serbisyo ang hangad mo, hindi mo ikayayaman po talaga. Ikayayaman mo sa pasasalamat ng mga siniservisyohan mo. Baka yun po. Totoo po. At isipin nyo po, no, si Ma'am Ana, tumagal ng 3 dekada po, no, sa isang organization, sa isang agency. Napakabihira na po niyan ngayon. And ito po pangalawa, pinaka-challenging part ng trabaho. Tao, mga kliyente natin, no? Kasi siyempre, pakikisalamuha mo sa iba't ibang klase ng tao. Ang kaharap nyo, yung nasa mababang antas ng lipunan hanggang sa pinakamataas na antas ng lipunan, nakakaharap natin pagdating sa kooperatiba. And tao pa rin pagdating sa tanggapan, sa opisina, yung iba't ibang ugali din ng ating mga tao sa loob ng ating ahensya. And last, pinaka-fulfilling part ng trabaho. Yung mga sabihan ka ng, ma'am, maraming salamat sa tulong mo. Yung simpleng pasasalamat, yun po, na nakakataba ng puso at nakakatuwa po na marinig yun. Nakatulong ka nang wala kang inasahang kapalit. Ang ganda. Kung meron po kayong mensahe na gustong maiwan sa publiko, tungkol po sa serbisyo publiko, ano po iyon, Ma'am Ana? Yun siguro, yung nabanggit ko kanina, kung papasok ka sa public service at sa una pa lang ay gusto mo talagang umangat ang buhay mo, kung yun ang intention mo, siguro hindi public service dapat ang papasukin. Kasi, yun nga, kailangan i-observe natin yung transparency, honesty, yung willingness to serve without yung mga kapalit, no? At mahalin natin yung ating serbisyo, yung ating gawain na ginagawa. And ayan po, bago po natin tapusin ang episode po na ito, i-promote lang po natin yung episode po natin bukas. Ang mga kasama po natin ay si Attorney Ruchel G. Echanova Espinosa ng Napolcom. Ayan, kasama po natin si Attorney Shell bukas 3 p.m. And meron pa rin po tayo bukas na isang episode, pero bukas na ipopromote kasi 2 pong episode bukas. Ayan po. Muli po, Ma'am Ana, maraming salamat po sa inyong oras po at sa panahon at sa pagbabahagi po dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat din po, Doc Ron, sa pag-imbita. At may bahagi ko rin yung nalalaman ko tungkol sa kooperatiba dito sa inyong programa. Thank you. Thank you po. Hopefully sa mga susunod po, ma-invite pa rin po namin kayo. Yeah. Sige po. Okay po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po kay Ma'am Ana ng CDA sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood. Hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan.
Sa silangan ay may liwanag na sumisili, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho